Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hindi magtatagal, tuloy na itong babagsak. Hindi maganda ang reputasyon na ito. Ang tingin sa kanila ay tulisan at mga bandido. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ang revolusyon. Kailangan natin ng bagong literato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang planong pagpatibay ng depensa, dapat siguraduhin desisyonan muna natin kung sino ang dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto ng magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Walang galang na Supremo. Mataas ang tingin mo sa Supremo dahil siya ang nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sapagkat pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, susunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Tayo ay magsagawa ng halalan. Nanganib na ang bayan sa Cavite. May tiwala ang Supremo sa kanyang kayaan. Walang dahilan para magdaos ang halalan at para marinig ang boses ng nakakarami. At ang nanalo bilang presidente, si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang karawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, nararapat lang na siya ang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Kinakailangan magsagawa tayong muli ng isa pang halalan. Bilang Director de Interior, Andres Bonifacio. Ulit lamang, hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abugasyang posisyong ito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin niyo magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Terona, kanina mo pa ako iniinsulto. Hinahamon mo ba ako? Halika, magbuelo tayo. Supremo, wag mong gawin yan, Andres. Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo. Nagagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapang bilang Supremo ng Katipunan. Pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Andres Bonifacio, ay baka magsimula ito ng paghiwalay sa atin. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang Katipunan. Sigurado akong magiging hadlang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Pag hindi natin tinanggal si Bonifacio, bukod sa Kastila, Baka maging kalaban pa natin ang Katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio. Nanganib na ang bayan sa Cavite. May tiwala niya. Saan ako titingin? Terona, kanina mo pa ako iniinsulto. Hinahamon mo ba ako? Halika dito, Terona, kanina mo pa ako iniinsulto. Terona, Go! Dakpin, si Andres Bonifacio.